report, fire under control na. Malaman po natin mula sa Chief ng Public Information Service at spokesperson po ng BFP or Bureau of Fire Protection, si Superintendent Anthony Arroyo Sup. Good morning po, si Peter Atrica dito sa DZMM. Yes, Sir Peter at Ma'am Rica. Magandang umaga at ligtas na araw po sa ating lahat. Sa inyo rin, sir. Magandang umaga po. Opo. Hingi lang po kami ng update ukol dito sa nasusunog na superstore dyan po sa Fairview. Kanina po ay di umno, ang report namin ay fire under control. Ano na po ang status ngayon, sir? Yes, sir. Kasalukuyan po ay ongoing pa rin yung mapping operation at yung overhaul operation nga. At tama po, no, na under control natin to kaninang umaga, mga gawing 7:59 ng umaga po, under control na. Pero ang bago nag-under control, halos sa 3 oras ang firefighting operation natin. Yun nga, dahil sa lawak po ng kalakihan ng pasilidad, no, medyo nahirapan ang mga fire responders natin. Opo. So, would you say, kahit na hindi ko alam kung medyo premature pa po, ano? Is it, yung building po ba total loss or is really just a portion of the building na nasunog? Sa ngayon, sir, halos tupok, no, dahil nga sa matinding init ay meron pang naranasan doon na or nagkaroon ng mga paguho ng mga pader at struktura yung sa mga gilid niya. So halos majority po ay natupok at pero kasalukuyan pang inaalam, no, ng ating mga investigation team yung kabuuang halaga ng pinsala at gayon din yung sanhi. Ang laki nito, Superintendent, no? Ano po yung nakausap niyo na po ba yung may-ari nitong superstore na ito? Yes po, may mga representative na ang nasabing superstore at patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa field ng BFP, no, yung investigation team nga. So yun lang, medyo tama po, medyo may kalakihan talaga ang pasilidad. More or less mga nasa 10,000 square meter. Ito ay isang palapag lang pero may basement. Kasama na doon yung parking po. Fire under control na daw po ito. So, we're hoping na within a few hours, talagang matupok na po, matapos na itong apoy na ito. Siyempre, you have to consider planning din po afterwards, no? Yung paglilinis po dun sa nangyaring building. Ito po ba ay nasa pangangasiwa pa rin po ng BFP, sir? Hanggat hindi natatapos yung pag-conduct ng investigation ay wala pang proper turnover po sa representative ng nasabing establishment, no. So ongoing pa rin yung operation nga sa kasalukuyan, hindi pa na fire out. So nasa pangangalaga pa rin po ng BFP hanggang sa pag-conduct po ng thorough investigation. So yun po ang ginagawang kasalukuyan. At wala din po tayong kahit anong masabi pa na pagsisimula ng any initial investigation po, no? Sa initial na investigasyon, ayon sa mga eyewitness, no. So pero bago yun, no, na kami po ay talaga nagpapasalamat sa effectivity ng Unified 911 system. Kasi kami po ay 911 po, tumawag sa 911 kaya nakapag-dispatch din agad ang aming kawanihan na unang nakarating nga yung stasyon din namin sa Pasong Putik. Opo. Kaya sa loob lamang ng 5 minuto ay nakapag-dispatch siya kami at taas ng alarma nga, first alarm, although may kalakihan nga ang pasilidad at agaran itong naitaas sa loob lamang ng ilang minuto, naging fifth alarm nga ng ang fifth alarm ay halos mga 5:16 AM, no? At almost 3 hours lang ay na-under control naman. Ibig sabihin ay hindi na siya kakalat at confined na siya, mapping operation na lang talaga, inaantay na lang na totally ay ma-fire out na. So, yun po ang pasasalamat rin namin at na-inform kami agad. So under investigation kasi gawing gitna raw po ang naging
kung saan according sa mga nakakita at sa mga sa eyewitness, no, at ginagawang operation pa gawing gitna po ng nasabing tindahan or malaking tindahan. Kaya medyo nahirapan pasukin yung mismong unang seat or origin of fire. So under investigation pa po ang sa kasalukuyan. Superintendent, wag po kayong aalis po with your indulgence. Pero lang po kaming papasok na flash report pero babalikan po namin kayo after a few seconds lang po. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Mga kapamilya, niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Kalamansig, Sultan Kudarat kaninang 9:41 a.m. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radyo Patrol 6:30. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Balikan po natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo ukol nga dun sa nasunog na superstore sa Barangay Pasong Putik sa Fairview, Quezon City. Chief, nandiyan po kayo? Yes, Sir Peter. Opo. Okay. Ano po yung pinakamalapit na fire station dyan po sa kung saan nagkaroon ng sunog? Andun po yung ating mismong Pasong Putik, no, yung kung tawagin namin doon ay yung engine 556 Alpha namin. Kaya yun yung unang nakarating at sumunod yung mga malalapit pa na mga stasyon. So yun nga lang, medyo may kalakihan nga yung pasilidad at medyo makapal ang usok dahil sa mga plastic, chemical at iba pang grocery item ay nagdulot ng makapal at sabihin nating toxic na usok. Opo. Pero ano po ba ang naging sitwasyon dyan nung kayo po ay tinawag ang ating mga firefighters? Kasi ini-imagine ko po na libo-libo ang merchandise na nasa loob. Nagkaroon po ba ng stage na inilalabas ng mga empleyado o kung sino man yung mga binebenta dun sa loob para maisalba? Halos mabilis po ang pagkalat ng sunog dahil ito ay napunta agad sa mga storage or bodega na lugar. Mm-mm. Kaya mabilis talaga ang pagkalat ng apoy at yun nga lang walang masyadong tao, yung mga security personnel lang. At inaalam pa po ng mga investigation team natin kung maliban sa mga security personnel, may iba pang mga trabahador na nandoon, no? Pero wala namang masyadong naulat kung nagkaroon ng malaking salvage or pagsalba ng mga grocery items doon dahil nga yung yung epekto po ng makakapal na usok dahil sa yung chemical kasi kaya yung halos pumasok doon ay yung mga authorized lang na may self-contained breathing apparatus na mga kawanihan namin. Sa gawing labas lang po yung walang mga SCBA. Opo. Hindi naman nagkaroon ng problema sa crowd control. Hindi naman dinumog ng mga tao. So, wala naman pong ganung mga reported incident. Okay. Umabot lang ng halos mahigit 60 plus po yung fire trucks na rumisponde at mahigit 5 ang ambulances. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi, no, sa insidente. Maliban lang sa isang responder namin na medyo nasugatan habang gumagawa ng firefighting operation sa gawing kanang dibdib. Minor lang naman. Okay. Meron po ba ito? Ini-imagine ko na one-story building lang po ito, no? Meron po bang mandated na fire sprinkler system ito or yung fire suppression system? Supposedly po dapat meron agad. Sa laki po niya, nasa 1,112 square meter kasi pag mercantil ang pinag-usapan. Pag merong ganong area ay kailangan na po ng automatic fire suppression system. So isa rin yan sa tinitingnan po ng ating mga investigation team. Okay. Opo. Superintendent, if I remember correctly, itong specific superstore na ito ay may parang katandem na gas station, di ba? So ano po ang panganib nitong apoy na ito doon sa kalapit na gas station na ito? Na-confine naman agad, ma'am, at medyo may appropriate distance naman, Ma'am Rica, no? At meron din tayong firewall kahit paano doon. So, hindi naman siya naka-epekto doon sa kalapit na mga establishment. Actually, walang
na i-report sa amin na may nadamay na mga other establishment kundi yung mismong supermarket lang. Opo. Sir, may sunog din po kanina umabot sa 5th alarm sa may Barangay Culiat, Quezon City. May update din po ba kayo dito, sir? Balikan ko kayo dyan, ma'am, patungkol doon sa ongoing na ginagawang operation, firefighting operation, ma'am Monica. Opo. Pero, sige po. Ay, okay, one last na lang po, Superintendent, ano ha? So, yung po bang mga ganyan, yung mga maraming mga empleyado, malawak, more than 1,000 square meters, ano po ang mandando, para lang po sa impormasyon ng lahat, ano, dapat ba na nagkakaroon ng fire drill po, especially yung mga commercial establishments natin, at least once a year? Ganun po ba yun? Hindi lamang once a year, sir, kung mercantil ang pinag-uusapan. Lahat po ng mga malalaking tindahan na could accommodate lamang, no? Hindi yung number of personnel lang, no? Kayang mag-accommodate ng more than or 50 or more, ay kailangan na po mag-establish ng brigada, sarili nilang emergency brigade, no? Pero yun nga, nangyari ang insidente ay madaling araw. So wala yung mga personnel kundi yung mga security personnel lang natin. Although for sure po ay trained naman yan sila kasi mandatory requirements din po ang lahat ng mga talagang personnel dyan ay trained sa firefighting, trained sa bilang member ng brigade. So, yun po ang inaalam natin. Yes po, required po ang regular drill. Maliban sa regular drill na quarterly, ay kailangan pa po lahat ng mga manggagawa nila ay trained to handle any emergency para tulungan ang mga occupants. Usually, kung operation yan, halimbawa, direct sa pinaka-safest area in case of any emergency. Ayan, okay. Very good. Maraming very useful information po ang napag-usapan natin. Maraming salamat po, Superintendent, and thank you. Mabuhay po ang BFP. Yes, Sir Peter and Ma'am Rica, mabuhay rin po kayo. Good morning.